So, hi everyone! Welcome back again to my channel. And for today's video ay mag-share ulit ako ng aming bahay sa Reye. Kasi kanina lang, nagbayad na kami ng aming last down payment. Bali, ayun na rin yung ika-third month and third down payment. So, eto, I have the deposit slip. So, na-share ko naman din sa mga nakaraan kong videos na mas prefer ko kasi yung may deposit slip kapag magbabayad. Para may proof tayo, kung ano man yung maging problema, handa tayo kasi meron tayong pruweba na bayad tayo. And then, isha-share ko lang din sa inyo na nag-attend na ng validation or yung seminar sa pag-ibig yung husband ko. Nito lang, October 1, nitong October 1 lang, nung Tuesday. Yung seminar na yon, ang sabi kasi sa amin ay kapag daw malapit nang ma-approve yung loan or malapit nang ma-turn over yung bahay, saka nagko-conduct ng seminar. So, syempre, medyo magandang balita yun, 'di ba? Kasi nga natawagan na for seminar yung asawa ko. And then yung seminar, tumagal siya ng mga 1 hour and 30 minutes. According sa husband ko, depende raw yun kung matanong pa yung mga participants dun sa seminar. So guys, dun nga pala sa seminar na kinonduct, dati kasi, way back, few years ago, yung mga seminar ganyan, kumbaga, personal ka na pumupunta sa pag-ibig or yung mga taga-pag-ibig yung personal na nagse-seminar dun sa developer, dun sa area nung bahay. So, ngayon, ang ina-advise nila, syempre, mas na tayo ngayon kumbaga level up na ganyan, na uso na yung mga online seminar. So, online na lang siya. Online na lang yung kinonduct na seminar. Tapos, eto yung mga na-discuss. So, yung mga loan payment, so, mode of payments to, tsaka yung kung kailan ka magi-start ng monthly amortization mo once na ma-approve yung loan mo. So, diniscuss yun. Hindi ko siya didiscuss isa-isa kasi syempre, pahapyaw na lang tayo guys. Kumbaga, magkaroon lang tayo ng overview kung ano ba yung nadidiscuss sa seminar. Tapos, kapag umattend ka ng seminar, dapat tapusin mo siya. Halimbawa, parang nag-attendance sa simula hanggang sa huli, dapat nandun ka kasi kailangan yun. Then, may mga picture takings pa na nangyari. And then, meron pa ding isasubmit na mga copies ng ID. So, dapat talaga tapusin mo yung buong seminar. Na-notify naman sila kung kailan yun. So, dapat ma-schedule mo or free ka nung time na yun para maka-attend ka. Kasi ang seminar ay one of the requirements. Actually, parang last requirement na siya. Kasi kapag kompleto mo na yung mga requirements, okay na yung bahay, kailangan na mag-seminar ka na. So, ayun yung una, loan payment, yung na-discuss. Mga penalties, ganyan. Siyempre, dapat on time tayo magbayad. Yung insurance, ang mahalaga, mortgage and redemption insurance. Mortgage, siyempre, insure dapat yung si borrower. Diba? Tapos, fire insurance, FRI. Kapag may mga sunog, ganyan. Tapos, interest, kung magkano yung magiging approved na interest rate mo. Ang alam ko, nagbabago-bago yung interest rate Parang nagde-depend na siya ngayon sa salary ng borrower. At the same time, nagre-reprice. Kahit sa bangko or pag-ibig yan, basta housing loan, nagre-reprice yan. So, ayan, principal. Meron din na fixed period nga yung repricing natin. It depends sa kanila kung magiging yearly, ganyan. Kasi sa bank, yearly yung repricing. Interest. Ayan, mga modes of payment. So, dati kasi, ang mode of payment ay over-the-counter lang before. Pero ngayon, dahil nga yung technology natin, nag-evolve na, may mga GCash na ganyan, marami na silang ino-offer na modes of payment. Pwede pa rin naman ang over-the-counter, pwede na yung mga online payment, PDC, mga ganyan. Tapos, kung okay sa company nyo yung salary deduction, ayun nga lang sila kasing mag-aasikaso nun. So, it depends. Meron na rin silang mga auto-debit arrangement. Depende kung ano yung mas gusto nyo na mode of payment. Okay. Ang dami na, no? Mga bank transfer, ganyan. So, ngayon naman, sobrang dami na talagang way kung paano ka magbayad. Kung may kinukuha kang loan or kung ano man yung mga binabayaran mo. Ang dami na talagang modes of payment. So, ayun nga yung insurance.
And then, yung conversion ng title, syempre mahalaga yung title. Ang alam ko kasi, talagang matatransfer mo lang yung title once natapos na yung kanang magbayad ng loan. Pero it depends siguro, yung meron pa rin silang mga kino-consider pa, no? And yung mga, ano ba yung qualify na mag-loan, parang diniscuss rin, ano ba yung mga, dapat, syempre, active member ka ng Pag-ibig. Kung may mga loans ka man, meron silang kumbaga may approval naman, meron naman checking para ma-approve kayo. And then real property tax, kailangan din na updated yung mga amilyar nyo, yung mga tax nyo, no, na babayaran nyo yearly rin. So ayun ay care of na ng borrower. So, parang namin na-discuss din sa na mga step by step on how you enroll your email through electronic monthly billing statement. Kasi mahalaga talaga yung meron kang SOA or billing statement na ipapadala sa'yo every month para na monitor mo rin. So, halos ayun lang naman yung mga marami pa siguro na discuss pero pinaano lang natin para magkaroon tayo ng idea. So, ayun, hindi ako nakapag-share nung second down payment namin, second month din. Kasi nagkaroon ng problema, ng konting problema dun sa bank nung nagbayad kami. So, hindi ko na nagawa ng film yun. Hindi ko rin alam kung gagawin ko ng separate video yun. Para may matutunan din, yung mga, may matutunan tayo. So, nagpa-reserve kasi kami is July 6. So, July, August, September, October. So, ika-third month na talaga ngayong bukas. Actually, bukas yung ika-third month na. And then, last down payment namin. Yung shinare ko sa inyo na 58,000 per month yung binabayaran namin para dun sa down payment. Kasi nga, gawa na talaga yung bahay. So, ang sabi sa amin, kasi nga, nung nag-sign kami ng mga documents, mga 2 months yung processing, ayun na yung pinakamatagal. So, nag-sign kami ng documents is August 23. So, August, September, more than 1 month na pala yung processing natin. So, siguro naman, hopefully, ngayong October, bago siguro matapos yung October, ay approve na yung loan and sana ma-turn over na yung bahay. Kasi, na-visit namin yung bahay last time and ayun, check namin, gawa na talaga siya, tapos na, so waiting na lang siguro sa mga title annotation, ganyan, sa mga lahat ng documents, kasi syempre ipapanotaryo pa yon, tapos yung mga processing kay Pag-ibig. So yung magiging next update ko na ayun siguro ay sa turnover na ng bahay. Hindi ko alam kung after ng kung ma-approve kami, kung ita-turn over na agad sa amin din yung bahay. Kasi usually, ang alam ko ganun, kasabay ng pag-approve ng loan, pag-turn over din ng unit. Pero kasi, parang narinig ko last time na parang hindi agad-agad na turn over yung bahay sa kanila. Hindi ko alam kung nagbago na yung processing. Pero supposedly, ang alam ko talaga ganun, na dapat sabay siya. So, ang mahalaga naman doon, ma-inform kami, 'di ba, once na ma-approve, tapos syempre ma-visit yung bahay kasi may mga renovations pa na gagawin. So, ayun na lang muna yung ma-share ko and then see you on my next update para sa bahay sa Rhea.